Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Davao City kasabay ng pag-iral ng batas militar. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Mel, mas pinaigting nga ang seguridad dito sa Davao City. Hindi kasi inaalis sa mga otoridad na dito mismo sa home city ng Pangulo ay maghasik ng gulo ang ilang grupo. Matapos ang deklarasyon ng martial law, bunga ng bakbakan ng mga sundalo at pulis sa Maute Group sa Marawi City, mas hinigpitan ang lahat ng papasok sa lungsod ng Davao, ang bayan ng Pangulo. Ang lahat ng mga sasakyan, iniinspeksyon. Okay lang. Wala namang gulo. Nakakaramdam ba kayo ng paghigpit dito sa lugar nyo? Hindi naman. Okay lang. Okay lang, normal. Normal lang. May bantay din ang city jail ng syudad kung saan nakakulong ang ilang Maute Group members na inakusahan ng pagpapasabog sa Rojas Night Market nitong Setyembre. Kagabi, matapos ang deklarasyon ng Pangulo ng martial law sa Russia, nakipagpulong si Mayor Inday Sara Duterte sa sundalo at pulis ukol sa pagpapatupad ng martial law. Lockdown kung saan walang makakalabas at makakapasok ng syudad ang plano niyang ipatupad. Pero nabago na ito kanina sa hold and secure method. Sa lockdown last night, nobody can go out and come in of Davao City. Kabilin-bilinan ng alkalde na isumbong sa 911 ang anumang kahinahinalang bagay, mga tao o grupo. Hindi rin hinihikayat ang pagbibiyahe, palabas at papasok ng Davao kung hindi lubos na kinakailangan. Kung maaari raw, ay wag na ring lumabas kung gabi. Ang religious activities, hinihikayat na gawin kung araw. Ang mga Muslim na mag-oobserba ng Ramadan, hinihikayat na gawin ito sa mga moske o kanilang tahanan at parating magdala ng ID. Kung gusto nila mag-divert ng attention from what is happening in Marawi, they would want to do it here in Davao City. Kasi number one, nandito nakatira ang president, and number two is Davao City is the rallying point of Mindanao. Mataas po talaga ang threat level natin dito sa Davao City. Considering na the city right now is an alternate seat of government na. Mel, kapag ganitong oras yung area na kinaroroonan natin, itong malapit sa City Hall ay talaga namang napakaraming mga tao. Pero sa mga sandaling ito, ramdam ng mga taga rito sa Davao na halos walang gaanong tao dito. Ipapakita ko sa Mel, itong massage area na ito, karaniwang punong-puno ng mga parokyano kapag mga oras na ito. Pero sa mga sandaling ito ay halos kakaunti nga lamang ang narito at umaasa yung mga nagtatrabaho dyan sa massage area na yan at yung mga iba pang mga negosyo rito na babalik na rin sa normal yung sitwasyon para makapamuhay muli sila ng normal, Mel. So nandiyan ka sa Rojas Avenue, Ian. Mel, pakiulit ang iyong tanong. So nandiyan ka sa Rojas Avenue. Yang binabanggit mo sa amin na maraming silya, na masahihan, na barbecuehan, mga ganyan. Tama? Ian? Mel, itong kinaroroonan natin ngayon ay yung paligid, Mel, ng City Hall ng Davao City at hindi rin naman din kalayuan dito, yung Rojas Night Market kung saan nagkaroon ng pagsabog. Pero Mel, dito sa area na to, napakarami ring tao gabi-gabi, pero ngayon nga, ang sinasabi sa atin ng mga tao ay halos sa 3/4 ng mga pumupunta rito ay wala ngayong gabi dahil nga maaring tumalima sila doon sa hiniling itong si Mayor Sara Duterte na wag munang lumabas kung gabi, Mel. At mabuti naman. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.